Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y pinapaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos, huwag hayaang malagay ako'y kahiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw pong ito. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananabahan ngayon pong umaga. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa aming buhay, Panginoon, at manguna kayo sa aming buhay at sa aming pang-araw-araw po. Sa Paisus na po, sa modalangin po namin. Amen at Amen. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa iyo sa mga kasalanan, upang iharap kayo sa Diyos, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Tayo pong lahat, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nilinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, kung tumatakbo yung bangka natin
ano po, tagilid. Mas marami dito, kakaunti dito, kaya nakaganyan siya. No, kitang-kita ko na kung ano talaga yung upuan na dito namin po na memorize ni Pastor Neng kasi ang hirap pong i-memorize kayo sa upuan ninyo. Kaya kung wala kayo dyan, ibig sabihin, hindi po kayo nakapanambahan ngayon. Welcome po sa ating bisita sa umagang ito. Ito po ay kasama daw po ng Wednesday group, si Milagros Azuma. Welcome po. Oo, yan po. Kasama po ni Jenny. Ayan, si Jenny, ginagawa lang niya ang Japan ng Baclaran at Divisoria. Andito siya ulit. Salamat po. At tuwing nandito kayo sa Pilipinas, bukas po ang San Pablo para sa inyo sa pananambahang ganito. Okay? Mga kapatid, panawagan po, hindi pa rin po nakakabili ng computer, kaya hindi po pwedeng printer, kaya wala po tayo noong news. Opo, news naman po ngayon, pag salit-salit, kasi siyempre, ibigay naman natin ngayon yung contributors, yung giver po natin, kaya nandyan nakalagay. Kasi po, hindi po niya kaya talaga. Salamat po kay Dr. Kay na nagbigay po ng printer, pero hindi po ganun kasi pwedeng yung konti lang po ang kanyang maipiprint. Hindi po siya tinatawag na pang matagalan. Pwede siyang pag may nangyari, panghabol, ganun po. Kaya, thank you Dr. Kay sa printer na yon. Nananawagan pa rin po kami, nakabuo na po, hindi pa po nabubuo. May nagbibigay na po sa pambili. At sana po, dagdagan din po natin. Alam niyo po, may nakikinig sa ibang bansa, may nagbigay po. Narinig daw nila yung panawagan ko nung linggo, may nagpadala po. So, purihin, salamat, ayaw niya pong magpasabi, pero salamat po, kayo na nasa online, ay sinusubaybayan nyo ang live stream ng San Pablo at yung mga pangangailangan ay tumutugon kayo. Ang Diyos ang siyang magbabalik ng lahat ng ating mga biyayang tatanggapin pa ninyo. So mga kapatid, patuloy pa rin po hanggang hindi tayo nakakabili ang panawagan para sa ating printer. Kahit pa 100, 500, 200, okay lang po. Pag pinagsama-sama, mabubuo rin. Parang 20,000 po yung printer. Okay, mga kapatid, so ako ang magbabasa, pwede bang i-flash? Today is the celebration of the National UMYAF. Kaya palakpakan po natin ang mga miyembro ng, anong tawag sa Tagalog? Yung kabataang may gulang. Ayaw nila pag Tagalog eh. Kaya mas gusto nila UMYAF. Okay. Sa araw na ito. Yan po yung kanilang tema, perseverance. So, alam niyo naman po yung kanilang mga adhikain. Okay. As we continue celebrating our Love Month and Mission Month, reminder po, sa 22, meron tayo ulit Couples Fellowship. Ayan, meron pa tayong Couples Fellowship ulit sa 22, every other Thursday. At babalik po yung ating midweek, 6 o'clock din po ng Thursday. Ang witness ministry po ay meron pong activities mamaya po, 2:00 sa conference room. Participant po, all lay speaker and prayer devotion leader. Doon po sa conference room, oras ng 2:00, ito po ay under ng witness ministry. And this coming February 23, na i-connect na po namin lahat, yung kanilang pupuntahan, yung new professing member natin noong nakaraang taon at ngayon ay ilalakbay aral. Kasi mga bagong kaanib sila, hindi nila alam asaan ang headquarters natin, asaan yung pinakamatagal na simbahan, asaan yung nagpapublish ng mga Biblia, ay itutur po sila. Yan ay programa pong ipinapatupad
ng ating witness ministry. Sa atin namang pong outreach ministry, panawagan po ang ating pong kasalang bayan, February 24 na po ito. Kung may nagpaparegistered na po, approach lang po si Mami Cecil. Ayan. Okay? The Centennial VCS Facilitators Training, ano po ito? 100 years na po na nag-VCS na po ang Metodista sa Pilipinas. Gaganapin po ito sa Wesley Conference Room, UMC Headquarters Building. Maganda na to, Kuya Sam, no? Para nagawa na, kaya doon gagawin. First time na sa Manila gagawin kasi taon-taon po sa Baguio ginagawa. Yung headquarters po natin, maganda na po yung conference room doon. So, kung gusto nyo pong bisitahin din nyo po. Kasi alam ko naman po, may mga contribution po kayo noon nung nanawagan na ipagawa ang ating headquarters office ng buong Pilipinas. So, Choir Sunday po, this coming Sunday, with a special offering ulit. Ayan, huwag tayong magsawa na magkaloob para sa gawain. Meron din po silang special speaker. Mapapahinga kami pala talaga. Okay. Surprise yung kanilang speaker. Akala nyo kakanta-kanta lang sila. Hindi po. Meron din silang inimbitahang speaker. Kaya attend po tayo sa ating Choir Sunday this coming Sunday. Mga kapatid, today is a third Sunday. All organizations, meet with your organization po. Committee pala, committee. Hindi organization, committee. Nananawagan po ako sa ating Committee on Nomination bilang chairperson and leadership development. Pwede po bang mahiram yung kinder room, yung ginagamit po natin? Yon. Pahiram po yung isang room po natin doon sa pinagmimitingan ng SPPRC. Ito po yung mga committee, yung bago. At ito yung, unahin ko yung malapit ng graduate, nauupo pa rin ngayon. Ofelia Singwa, Christine Lu, and Aileen Santos. Yun po yung uupo pa rin po kayo ngayon. Yung nakaraan, nag-graduate na po. Next is Pedro Napil, Marilo Rubio, Genesis Gift Salang. At ang bagong papasok po ngayon, panibago na magtatrabaho 3 taon. Yung inuna kong binasa, 1 taon na lang po yon. Yung pangalawa, 2 taon na po silang uupo. Ito po yung bago natin, 3 taong uupo. Francisca Sangke, Abner Rebita, and Julia Loren Huico. Hope po, wala pong ma-absent mamaya po. Oras ng 1 o'clock. 1 o'clock po. Doon po tayo sa kinder room. Kung saan po tayo. Kinder room po ba yon yung kinakainan natin? Okay, doon po tayo. So, kailangan po natin ng kumpleto. Napaka-importanting committee po ito. Gusto ko pong maplantsa ang lahat. Walang kusot. Planchado talaga. Kasi po, ayaw ko po yung ura-urada na nag-prepare. Kasi importante po lahat na ito. Welcome po. Meron pa po tayong welcome. Rainier Carlo Libaw. Asan po siya? Tumayo po. Welcome, kapatid na Rainier Libaw. Taga Pangasinan UMC. Pangasinanse o Ilocano? Ilocano, na imbag na bigat mo kapsat. Tikadam dito San Pablo. Okay. May kasama ka? Okay, yan. Okay, sige. Kabataan po siya, mga kabataan. Just approach si Rainier Carlo para makasama po ninyo sa inyong mga kabataan. So, ulitin ko mga kapatid, yung ating mga administrative meeting today. Yung SPPRC, kunin po yung form sa office. Ang BOT, kunin po ang form sa office. Finance, kunin po ang form sa office. Naka-ready na po.
Kasi po, gusto ko pong magawa nyo na po yung report kasi ang report naman is 2023. January to December 2023. So, walang hassle, walang problema na gagawin natin. So, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Tayong lahat ay tumayo at magbatian ng pagbating kapayapaan using our sign of peace. Tayong lahat ay tumayo. Awitin natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Patuloy po tayo. Hallelujah, Lord. Sa iyong mga kamay, patuloy po kaming dumudulog muli. At nakikita po namin ang iyong mga biyaya. Salamat po ng marami, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, yung mga provisions mo na ipinapakita sa amin ay patuloy po naming nararanasan. Itinataas din po namin sa inyong paanan, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ang lahat ng mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong lakas. Salamat din, Panginoong Diyos, sa mga nagdiriwang ngayon ng kanilang anibersaryo ng kasal. Salamat dahil alam po namin, Lord, Ikaw ang sentro ng kanilang tahanan. Gayon din, Panginoon, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang pasasalamat ng higit, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy mong tinutugon ang mga panalangin. Kasabay ang kagalingan ng pisikal na karamdaman. Patuloy po namin dinudulog sa inyo ang aming mga kapatid na nasa tahanan. Naka-tune in, Panginoon, online. Kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon, inihiling po namin ang iyong dakilang kamay sa pangalan ni Jesus, ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy mo pong gamiting instrumento ng kagalingan, kung ano man yung kanilang kinakain o iniinom, maging gamot man ito o material o mga pagkain, Panginoon, upang mapanumbalik ang kanilang kalakasan, kagalingan, Panginoon. Salamat po, dahil alam po namin, Lord, Ikaw ang kanilang lakas, Ikaw ang kanilang sandigan. Gayon din, Panginoon, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang mga gawain po namin sa buong isang linggong ito, ang aming lakbay-aral, na kung saan, Panginoon, maging kalakasan nga po, maging instrumento ng mga kapatid, na kung saan, Lord, ang kaalaman, madagdagan ng kaalaman, upang patuloy na makapatuloy, Panginoong Diyos, sa kanilang pananampalatayang Metodista. Gayon din, Panginoon, ang aming gawain mamayang hapon, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang kalakasan ni Ate Loren, na siyang patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanila. Ang bawat participants ng lay speakers, O Lord, mamaya, na magkaroon sila ng panahon, maging ang aming prayer leader devotion, O God, na kung saan, Lord, patuloy kaming magamit mightily sa nais mo, Panginoon, sa buhay namin. Gayon din, Panginoon, dinudulog po namin ang lahat ng mga panalangin, ang aming mga leaders, ang aming komunidad, na aming kinabibilangan, ang aming barangay, ang kaayusan, at mga leaders namin, Panginoon, mula sa presidente hanggang sa kalitliitang bahagi ng aming komunidad. Ang iyong pag-iingat, Panginoon,
yung presence of mind, Panginoon, at yung mga pangarap, Panginoong Diyos, para sa aming bansang Pilipinas. Naniwala kami, Panginoong Diyos, na sa iyong mga kamay, patuloy po namin dinudulog, na patuloy mong kahabagan, Panginoon, ng aming bansa. Na alam po namin, Panginoon, marami, kabi-kabila, Panginoong Diyos, ang problema. Mabibigat at lalo, Panginoong Diyos, sa aming territorial issue. Panginoon, sa iyo namin tinatalaga ang lahat ng ito. Sapagkat sa dangang amin, Panginoon, wala kaming magagawa. Subalit, Panginoong Diyos, ikaw ay may magagawa. Ikaw, katulad ng aming panalangin, ang aming pinag-aralan kanina, ang Diyos ng aming mga ninuno, mula pa kay Abraham, hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, ay pinapakita mo ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Lalo't higit sa aming bansa, lalo't higit, Panginoon, ng iyong habag. Gayon din, Panginoon, dinudulog din po namin sa inyo ang aming mga leaders, ang leaders ng Iglesia Metodista, ang aming mga bishops mula sa Davao, Manila, at Baguio Episcopal area. Nagsisimula na sila, Panginoong Diyos, na umiikot at gumagawa, naghahanda para sa mga conferences. Panginoon, maging aming district superintendent, so Lord, ang iyong pag-iingat, ang iyong biyaya, patuloy na maranasan ng bawat isa. Maging ang mga manggagawa, natatayo, Panginoon, sa pulpito, na magbabahagi ng iyong salita. Ang iyong mga leaders, O God, maging sa anumang edad, Panginoon, na tatayo sa lugar mo, Panginoon, na magbabahagi ng mabuting balita. Dinudulog po namin sila sa inyo. Na patuloy mo silang gamitin mightily, O Lord. Samahan ng iyong banal na Espiritu Santo. Samahan ng kalakasan, samahan ng biyaya, Panginoon, upang ang mensahe na kanilang dadalhin sa bawat isa ay magkaroon ng hamon sa puso at maitimo sa aming mga isipan ang mga salitang kanilang dadalhin. Panginoon, salamat po sa mga biyayang aming tatanggapin. Yun ay walang iba kundi ang iyong mabuting balita, ang kalakasan na nagbubuhat sa inyo. Patuloy mo po kaming samahan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, wala po kayo palang news chronicles. Happy birthday po kay Bernadette M. Blas at 19, sa 20, Kenneth Mendoza, Adam Nathaniel Tabukan, 21, Mercedes Alejandro, 22, Janet Carlos, 23, Mark Kenneth Carlos, 24, Hilda Basan, Henry Maliwanag, Janet Mendoza. Happy birthday po sa inyo. Kasi pag hindi ko binasa, hindi nyo makikita, wala kayo po nitong newsletter. God bless you po. Amen.
Inihandog namin, dakilang Diyos, ang mga kaloob na ito bilang pakikibahagi sa aming pangarap, sa inyong pangarap, at pangarap ng mga nauna sa amin para sa inyong sanktuaryo sa dakong ito, upang magamit sa mga pagawain kung paano kami nakikiisa, Panginoon, at nakikibahagi sa pangarap na ito. Samahan niyo rin kami sa mga pangarap namin para sa aming mga tinutuloyang tahanan. Pagpalain mo ang mga anak mong ito, O Diyos, sa kanilang pagmamalasakit. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang pagbasa po sa banal na kasulatan ay matatagpuan po sa Madangdang Tipan, sa aklat po ng Henesis, Kabanata 9, talata 8 hanggang 17. At ito po ang nakasulat. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha, gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat na may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Tayo po'y tumayo kung kaya. At sabayan niyo po ako ng tahimik sa pagbasa sa Marcos chapter 1, verse 9 to 15. Ang pagbautismo kay Jesus. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, sa Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Pagkatapos, dinala agad ng espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw, at doon tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisina kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita ito. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Dumako po tayo sa special offering po ng United Methodist Young Adult Fellowship. Sige po, ito yung panahon para ibigay natin ang handog para sa suporta natin sa ating mga kabataang may gulang. Bilang selebrasyon ng kanilang pangkalahatan, National UMYAF Sunday. And magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, in behalf of St. Paul United Methodist Young Adult Fellowship, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagbigay, lahat ng nagkaloob para sa aming organisasyon. Malaking tulong po ito para patuloy po kaming maglingkod sa ating Panginoon. So muli po, magandang umaga sa ating lahat. In behalf po ng Southwest Metro Manila District at ng Philippine Annual Conference, binabati ko po ang lahat ng isang pinagpalang National UMYAF Sunday. So ang tema nga po natin, nakikita po natin sa liturgy at sa ating TV, no, ang perseverance. No, perseverance in Tagalog, tama po ba, pagpapagal or pagpapatuloy, no, kahit mahirap. So ano nga po ba ang perseverance? So hindi na po ako, diretso na po ako sa ating mensahe ng Panginoon. No? Hindi ko na po introduce ang aking sarili. Hindi ko na raw po kailangan introduce, sabi ng ating mahal na presidente, na si Luby ang aking sarili. Pero ako po si Aaron po, kasalukuyang Vice President po ng ating distrito para sa mga kabataang may gulang. Ayan. So, perseverance, ano nga po ba ang perseverance? So, according po sa ating kumare na si Merriam-Webster, sabi dito, ano sabi dyan? Ayan. Continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. So, ang perseverance po pala, ang ibig sabihin nito, ay nagpapatuloy tayo na gawin ng isang bagay kahit tayo ay nahihirapan, kahit tayo ay nakakaranas ng problema, kahit tayo ay nakakaranas ng kalungkutan. No? Hindi tayo nagpapatigil sa kahit anumang problema yan, tayo ay nagpapatuloy. So ang key verse po natin ay matatagpuan sa Book of Galatians, chapter 6, verse 9. Napakaikli lamang po nito, naway matutunan nating maisa puso at maisa isip. Sabi rito, Let us not become weary in doing good,
for at the proper time, we will reap a good harvest if we do not give up. So in Tagalog po, wag po sana tayong mapagod na gumawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, tayo ay aani, no? Tayo ay aani ng malaki, tayo ay aani ng marami kung hindi tayo susuko. Ang buhay po natin ay puno ng pagsubok, ang buhay po natin ay puno ng paghihirap. No, minsan naiisip natin na ay Kristiyano na ako. Pag pumasok tayo sa simbahan, tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas natin, ay siguro dadali na yung buhay ko. No, tinanggap ko na si Jesus, siguro mas masaya na. Siguro mas marami na yung pera, mas marami na yung pagpapala. Though nandiyan naman yan, no, na once na tumanggap po tayo, mas lalo nating mararanasan yung pagmamahal at pagpapala ng ating Panginoon. Pero on the opposite end, no, mas dadami naman yung challenges, mas dadami naman yung problema dahil tayo ay naging Kristiyano, no? Nung unang panahon nga po, no, yung mga first Christians, na-persecute sila, pinahirapan sila, nagkaroon sila ng maraming problema. Yun ang mga disipulo, yun ang mga apostles ng ating Panginoon. What more pa, no, na tayo, modern day Christians, na kung ano yung na-experience ng mga first Christians, ganun din po, no, ganun din yung nararanasan natin sa panahon ngayon, no? Though marami man tayong problema, marami man tayong pagsubok, nandito ang salita ng Diyos, nandito ang Galatians chapter 6 verse 9 na nagsasabi sa atin, no, na kahit mahirap, kaya natin magpatuloy. At paano nga po tayo magpapatuloy? So let's try to hatiin natin yung verse, no, very shortly, paano natin mas maiintindihan itong verse na ito. So unang-una, let us not become weary in doing good. So ano po ba ang ibig sabihin nito? So marahil marami sa atin ang nadi-discourage kagad. No, marami sa atin mabilis panghinaan ng loob, no? Let's say January, no? Alam ko marami sa atin, meron pa po bang gumagawa ng ang tawag doon? New Year's resolution. Ayan. So marahil meron sa inyo naglista, ngayong taon magda-diet ako at mag-gym. No? First month pa lang, January, ayan. No, napaka-energetic natin. Kumuha tayo ng subscription sa gym. Pero sa kalagitnaan ng January or sa end ng February, sa end ng January, no, parang ay nakakapagod pala. Parang nagtatrabaho ka na tapos nag-gym ka pa. Parang wala namang resulta. Nakakailang exercise na ako pero hindi naman ako pumapayat. No? So, hindi na nagpatuloy mag-gym or sa pagda-diet, no? So, which brings us to the next phrase, no? Sabi dito, for at the proper time. So, sa society ho natin, no, gusto natin mabilisan, no? Instant noodles, instant messaging, instant boyfriend, instant girlfriend kagad. Yung mabilisan na lang. No, ayaw na natin naghihintay ng matagal. Gusto natin yung sa isang pikit lang natin, no? Sa isang pitik lang natin, nandyan na yung pera, nandyan na yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero katulad nga po sa verse na ito, for at the proper time, kailangan po nating maghintay, no? Kailangan po nating sundan yung proseso. Dahil sa Panginoon ho, meron hong proseso, meron hong pathway na kailangang sundan upang marating natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon sa atin. So, kung tayo man ay naiinip, kung nakikita man natin parang walang nangyayari sa buhay ko, intayin po natin ang Panginoon. Mag-intay po tayo sa oras ng Panginoon. Next to, sabi dito, we will reap a harvest. No? Tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil wala tayong makukuha, no? Kung sa paglilingkod po natin ngayon, parang nag-iipon lang, no? Pag nag-iipon tayo, parang liit lang naman ang nahuhulog ko, parang wala naman nangyayari. Ganon din po yung minsan nararamdaman natin sa paglilingkod sa Panginoon na, nagpupunta ako ng church,
nagpe-pray ako, nagde-devotion ako, nagpe-prayer covenant ako, parang wala naman nangyayari, wala naman nagbabago sa buhay ko. Pero katulad po ng pag-iipon sa bangko, no, hintayin po natin dahil ang maliliit na effort natin, ang maliliit na ambag natin para sa Panginoon, no, meron po itong patutunguhan in the end. No? At sumunod ho dito sa ating verse, if we do not give up, no, napaka-importante po ng panghuling talata na ito, if we do not give up. Kung hindi tayo susuko, kasi yes, naglilingkod tayo, yes, meron tayong aanihin dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, pero kung sumuko tayo, ano yung mangyayari? So kung susuko tayo, kahit naglingkod ka, kahit mahal mo ang Panginoon, mahihirapan tayong kumuha ng pagpapala, mahihirapan tayong kumuha ng mas maraming pagmamahal sa ating Panginoon dahil tayo ay sumuko sa ating sarili at tayo ay sumuko sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po na kahit mahirap, no, perseverance nga po, tayo ay hindi susuko. Ayan. So before I move on to the next part of the slide, no, ano nga po ba ang perseverance, no? Kanina na pag-usapan natin, ito yung pagpapagal o pagpapatuloy kahit mahirap. So ano nga po ba yung perseverance, no? Yung pinaka-basic na makikita natin sa ating buhay. So probably, yung pagpunta natin sa simbahan na ito ay perseverance na, no? Though dapat linggo-linggo tayo po ay nagsisimba, pero tao lang po tayo. Tayo po ay napapagod, marami po tayong inaatupag, marami tayong inaasikaso sa ating buhay. Kaya minsan, nahihirapan po tayo magsimba. No? Lalo na, meron po tayong online na ngayon. Minsan, parang mas madali na lang mag-online, no? Sa comfort ng ating mga pamamahay, doon na lang ako magsisimba. Pero iba pa rin, no, na tayo ay nasa simbahan, nasa presensya ng ating Panginoon at lalong-lalo na nasa presensya tayo ng kapwa natin, mga Kristiyano. No? So, perseverance na po ang pagpunta sa simbahan, perseverance na po ang pakikinig, no, sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga, kahit for as short as 15 to 20 minutes. No? Physical. No, ano po ba ang physical perseverance? So, katulad nga po, sa mga nag-gym, sa mga gustong mag-diet, physical, no, perseverance. So, isa pang physical perseverance, meron po ako ditong smartwatch, no, niregaluhan po ako ni Rika ng smartwatch. So, natatrack ko po yung steps. So, hindi ko po alam kung ako lang nagtatrack ng steps dito, pero tinatrack siya, nakikita ko dito. So pag kulang pa, kasi yung steps sa kailangan 8,000. So pag nakita niyo po ako naglalakad dyan sa Moriones, ibig sabihin, no, hindi ko pa ho nakukuha, no, yung 8,000 na steps na kailangan ko. Yan. So other than that, no, education, no, meron din pong perseverance sa pag-aaral. So meron sa mga MYF dito, alam ko, nagtitesis, no, malapit na matapos yung thesis, pinaulit ng prof. No, pinaulit ng prof. So, ang hirap. Pero dahil sa perseverance, nakagawa ng bagong thesis at naipasa. No, naipasa yung defense, naipasa yung paper. No, meron din dyan, how about family? No, especially sa mga ating kabataang may gulang. No, marami na pong sa aming hanay ang nagpapamilya na dahil nasa age na nga ng pagpapamilya at marami ding young adult, no, sa ating simbahan ang medyo nahirapan, no, na magsimula ng pamilya, pero by God's grace, no, by perseverance, no, ayan, no, nakabuo na ng isang pamilya, no. And at the end of the day, no, collectively bilang mga Kristiyano at bilang mga Filipino, no, nalakpasan natin yung pandemic, no? Ulit-ulit natin kailangang balik-balikan, no? Yung nakaraang 3 taon na ating dinanas. Ngayon, tayo ay nakabangon na or unti-unti nang nakakabangon sa pandemyang ito. So, by God's grace, no, perseverance din. Dahil hindi tayo sumuko,
kahit mahirap na ang ating pinagdaanan. So sabi po sa slide na ito, we cannot talk about perseverance without acknowledging our tiredness. So hindi po natin pwedeng pag-usapan ang pagpapatuloy kahit mahirap ang buhay nang hindi natin pinag-uusapan ang pagod, no, ang kapaguran. For the past few months na ako po ay nilalagay ni Luby dito para magbahagi ng salita ng Diyos sa ating simbahan. No, lagi ko pong inuulit-ulit yung aking testimony, no, about nung 2023 kung gaano po ako pinagpala ng ating Panginoon ng mga nagdaang taon. So last February, first week po ng February, I was invited po by Ate Jessica Sembrano, yung former deaconess po natin. Nagpunta po kami sa St. Mark. So, about perseverance din, ang hiningi sa akin ni Ate Jess. Ikwento mo naman yung testimony mo. No? So, ganun din. Inulit ko din. Kinuwento ko yung testimony ko. So, in short, my testimony about last year is that mahirap mag-aral, mahirap mag-grad school, but I was able to graduate last year. Mahirap mag-board exam, mahirap mag-review, especially pag nagtatrabaho. I was able to pass, no, the licensure exam by God's grace. Last year, magre-resign na ako, pagod na ako sa trabaho, ayoko na magtrabaho dun sa school ko. But instead of resigning, sabi ni Lord, magstay ka muna dyan. Nandyan yung ministry mo. So, sige Lord, dito muna ako sa Jubilee. Ayan, so nagstay ako. And God rewarded that, no, yung paghihirap na yon. I was promoted, no, to become a guidance coordinator. And then it did not stop there. I was awarded, no. Lalo na yung mga naisip ko din, 'di ba pag magre-resign ka na sa isang trabaho, parang petics ka na lang, no? Ay, ayoko na. Magre-resign naman ako, hayaan ko na lang sila. Pero what God did for me, what minove ako ni God, hindi, ibigay mo pa rin best mo. Magtrabaho ko pa rin, ibigay mo pa rin yung best mo. Kasi hindi mo naman ginagawa yung trabaho mo para lang sa pera. No, para lang dun sa school. Ginagawa mo ang trabaho mo para sa Panginoon. So, talagang ibibigay mo yung best mo. So, on top of that, no, nabigyan din po ako ng Excellence Award because of my performance nung last year, kahit magre-resign na ako. And then last February naman, first week ng February, magre-resign na nga po ako, nabigyan pa ako ng Loyalty Award kasi nagstay ako ng 5 years. No? So on top of that, yes, no? Wow, ang saya. Wow, ang daming success. Wow, ang daming blessing ng ating Panginoon pala pag tayo ay hindi sumuko. Pag tayo ay hindi tumigil, no, if we do not give up. Pero sa likod po nun, hindi natin nakikita, hindi palaging nakukwento sa buhay ko at sa buhay nating lahat, no. Alam ko, we all have our testimonies, we all have our success stories in the Lord. Pero hindi nakikita, hindi naririnig, hindi nabibigyang atensyon yung pagod. So, hindi po ako humaharap dito dahil lang God was able to do a lot of things through me. No? Nandito po ako humaharap sa inyo about perseverance dahil pagod na po ako. No? Pagod tulad nyo, pagod na po ako. Pagod na po ako magtrabaho. Pagod na po akong maglingkod. Pagod na po ako sa buhay, sa personal na buhay. Pagod na po ako sa maraming bagay. So, hindi po ako naiiba sa inyo dahil alam ko lahat po tayo ngayon ay pagod. Tayo po ay pagod na pagod or tayo po ay pagod lang. Pero at the end of the day, humihinga po tayo sa ating bahay. Ay, nakakapagod naman. Ay, pagod na ako. Ay, kailangan ko ng pahinga. No? Meron po ako nakitang story sa ating kabataan, kaya ko po naisip yung pagod. Dapat wala po ito sa topic natin ngayon. Pero nakita ko yung isang story ng isang kabataang may gulang. Nag-story siya, nabasa ko, "Hi Lord, pagod na ako sa mga laban na binibigay mo." So doon ko naisip na, pwede nga, no?
So itong kabataang may gulang na ito, nagpapatuloy siya, no? Okay ang buhay niya, pero sa likod pala ng pagiging okay, sa likod pala ng pagpapatuloy niya kahit mahirap, nalulungkot pala siya, no? Pagod na pala siya. Kahit nakikita natin ng taong itong ngumingiti, pagod na pala siya. So again, hindi po natin mahihiwalay yung perseverance pag hindi natin pinag-uusapan yung pagod. So sa buhay natin, sa society po natin, no, bilang isang mental health professional, marami po yung nababurn out. No? In short, burnout yung grabe, pagod na, parang, ayoko na, wala nang purpose yung buhay ko, wala nang meaning yung trabaho ko, wala nang meaning yung pagpunta ko sa simbahan kasi burnout na ako, pagod na, para bang kandila, no? Parang alam ko doon nagsimula yung burnout sa kandila. No? Naupos na yung kandila, wala nang liwanag, wala nang init na maibibigay pa. No? So marami po yung nababurn out kasi iniisip nila, hindi ako dapat mapagod. Bawal akong mapagod. No? Marami sa atin, pwede ganun yung mindset natin na, ay hindi, breadwinner ako, kailangan akong magtrabaho. Ay hindi, pastor ako eh. Ay hindi, church leader ako eh. Nasa council ako, kailangan hindi ako mapagod. Kailangan lagi ako malakas. No? Pero yung Panginoon nga po natin, no, Diyos po nga natin, nagpahinga. What more pa tayo, tayong mga Kristiyano. May nakita po video no, sa Facebook, hindi ko alam kung napanood nyo na ito, about siya sa pahinga. No? So merong video doon, comedy siya. Merong video doon, nakapikit lang siyang ganyan. Nakapikit lang siyang ganyan kasi nagpapahinga siya habang nakaupo siya. Nagpapahinga siya kasi pagod na siya dun sa trabaho niya. Ngayon, dumating yung boss niya, kinakalabit siya. Ngayon nung kinakalabit siya, ang sabi niya, gumanyan lang siya. No? Parang wait lang. No? Tapos ang ginawa niya, nag-sign of the cross siyang ganun. Sabi ko, pwede, no? Yung natutulog ka sa office, pero nakayuko kang ganyan, tapos magsa-sign of the cross ka para, hindi pala natutulog yung empleyado ko, nagpe-pray lang pala. Pero naisip ko, paano yun? Hindi naman tayo Katoliko. Hindi naman tayo pwede mag-sign of the cross. So naisip ko, siguro, try ko kaya sa office, nakayuko akong ganyan. Pero imbes na mag-sign of the cross, sasabihin ko na lang, Amen. Diba? Pwede naman, Amen na lang para hindi mapaghalataan na natutulog sa office. No? Pero ganyan nga po, ang pag-intindi natin, bawal tayong mapagod. Pero, ang unang-unang kailangan nating gawin para hindi tayo mapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? How to persevere with God, no? 4 na bagay lamang po ang aking iwan sa inyo kung paano tayo hindi mapapagod habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So unang-una, commit to rest. So kanina, bawal mapagod, iniisip natin, wag na po, tanggalin na po natin sa mindset natin na bawal mapagod, breadwinner ako, nagtatrabaho ko. Okay lang po mapagod, no? 6 days nagtrabaho ang ating Panginoon, sa ika-7 araw nagpahinga siya. So tayo rin po, kailangan din po nating magpahinga. Sabi nga po dito, Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, ang pahinga po, no, maraming memes ngayon sa Facebook ang lumalabas, lalo na nung Valentine's Day. Ikaw ang pahinga ko. No, sinasabi nila sa asawa nila, sinasabi nila sa girlfriend, sa fiancé nila, ikaw ang pahinga ko. No? Tapos may susundan naman, kung ako ang pahinga mo, sino naman ang pumagod sa'yo? No? Ganun ang takbuhan nila. No? Pero sa ating mga Kristiyano, no, hindi lang ho tao ang magbibigay ng pahinga sa atin. No? What more pa, no, na kasama natin ng Panginoon. So siya po ang makakapagbigay ng tunay na pahinga, no? Tunay na pahinga sa atin. So, nandiyan lang naman po ang Panginoon, no? Ika nga sa charger, kailangan lang po natin isaksak ang ating cellphone. So, ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Lumapit lang po tayo sa Panginoon at tayo po ay marirecharge na. Sumunod po, kung paano tayo makakapag-persevere pa. Ikalawa,
surround yourself with fellow believers. So Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 says, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So sa mga marathon po, sa pagtakbo, no, whether 5 kilometers lang yan or 21 kilometers, marami, they run in groups. No? Tumatakbo sila ng by bodies or tumatakbo sila as a group. No? Ano po yung purpose nun? No? Ang first purpose nun is meron nag-cheer sa'yo. No? Pag napagod ka na, ay grabe ang layo, nakaka 1 kilometer pa lang ako, 20 kilometers pa tatakbuhin ko, parang hindi ko na kaya. No? Kung mag-isa ka lang, baka tumakbo ka lang pabalik. No? Pero kung kasama mo yung kaibigan mo, kasama mo yung mga fellow runners mo, no, na magsasabi, kaya mo yan. O sige, pahinga ka muna, sasamahan kita rito. No? Mas lalo tayo ma-encourage na magpatuloy. So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Kapag tayo lang mag-isa, parang ang hirap ng buhay. No? Parang ang hirap magpatuloy. Pero kung magkakasama tayo, kaya nga po tayo may kanya-kanyang lay org, no? MYF, MYAF, WSCS, UMM, children, at ang iba't iba pang ministries na meron tayo, choir, no? Mas madali ang buhay. No? Hindi nawawala yung problema, hindi nawawala yung hirap, pero kung magkakasama tayong mga Kristiyanong nagtutulungan, no, para iangat ang bawat isa, mas madali po ang ating buhay. So merong fascinating story, ngayon ko lang nalaman to sa aking pag-research sa message na ito. Ito po yung matatagpuan sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16. So, God tells Moses to fight the Amalekites. So, sinabi ni God, Moses, nandyan yung mga Amalekites, they want to conquer you. Gusto nilang sakupin yung mga Israelita. So, sabi ni God, ganito lang yan, Moses, no? Kaya nyo silang talunin, basta itaas mo lang yung kamay mo. Basta nakataas lang yung kamay mo to worship me, hindi kayo matatalo. So sabi nila, ang dali naman nun, di ba? Tataas ko lang kamay ko, mananalo na tayo. So ganun yung ginawa ni Moses, sige, taas ko nga yung kamay ko. So tinaas ni Moses yung kamay niya. So the end result, patuloy silang nananalo, natatalo ng mga Israelites, yung mga Amalekites, hindi lang dahil nakataas yung kamay ni Moses, pero dahil yun yung promise ni God sa Israelites. Yun yung promise ni God kay Moses na as long as nakataas yung kamay mo sa akin, hindi kayo matatalo. Katulad po natin, tao lang po si Moses, napagod. Napagod si Moses, unti-unti nang bumababa yung kamay niya. So, nung unti-unting bumababa na yung kamay niya, unti-unti na rin po silang natatalo. So, sabi ni Moses, ano nang gagawin ko? Hindi ko na kayang itaas. Hindi ko na kayang itaas pa yung kamay ko. Paano pa tayo mananalo? Parang matatalo na ata tayo. Pero, dahil hindi nag-iisa si Moses, nandoon si... Sino yung nandun? Ayan. So, nandun si Aaron, hindi po ako, hindi rin po si Kuya Aaron, nandun si Aaron, yung kapatid ni Moses, tinulungan siya. Tinulungang iangat yung kamay niya. So, even if nanghihina na si Moses, no, nandun si Aaron para itaas yung kamay niya. And in the end, nanalo sila because nagtulungan si Moses at si Aaron na itaas yung kamay ni Moses. So again, ganun din po tayo. Kapag napapagod na tayo, nandyan ang bawat isa para tulungan tayo. Sumunod po, number 3, invest in your relationship with God. So, when we invest in our relationship with God, it says here in Colossians chapter 2, verse 6 to 7, therefore, as you received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So, napaka-importante po dito, no? You received Christ Jesus. No, alam naman po natin, tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon bilang Savior, bilang ating tagapagligtas. No? Hindi na po tayo nagdududa doon. Pero, meron pong sumunod sa verse na ito, sabi,
So walk in Him. Lumakad ka kasama niya, no? Maging rooted and built up in Him. So hindi lang po enough na, okay, tinanggap ko na si Jesus, okay na ako, di na ako magsisimba, di na ako kakanta sa choir, di na ako maglilingkod, di na ako magpe-pray, di na ako magbabasa ng Bible. Okay na tanggap ko na no? Pero yes, ito po yung start ng ating salvation, ito po yung malaking parte ng ating pagliligtas, yung pagtanggap sa ating Panginoon. Pero hindi ho doon natatapos ang trabaho natin. We have to invest in our personal relationship with God. No? Dapat po nating palakihin or palalimin pa yung relasyon natin sa ating Panginoon. So, dahil Mayap Sunday, no, hindi po tayo, ang mga mayap po natin, hindi immune, no, sa concern na ito, no? Kasi pagdating nga ng Mayap, marami ng priorities, no? May pamilya, may trabaho, may pag-aaral, may concern sa kaperahan, no? So naiiba na. Dumadagdag na yung priorities, hindi katulad nung MYF kami ay parang ang sarap lang ng buhay na pag-aaral lang, no? Pag-aaral lang iniisip namin at paglilingkod sa Panginoon. Pero pagdating ng Mayap, mahirap pala talaga, no? Mahirap pagsabay-sabayin ng mga bagay na yan. Pero again nga, no, pag nandiyan ang Panginoon, kaya nating magpatuloy. No, at the end of the day, how can we invest in our relationship to God? Going to church, studying the Bible, sa devotions natin, sa prayer covenant, sa pagsama sa ating mga church activities. And ang pinaka-importante po is putting God first and putting God at the center of our life. So, minsan putting God first lang Yun lang nasusunod natin na, okay, Sunday, buong araw maglilingkod ako, buong araw magpe-pray ako. Pero pagdating ng Sunday to Saturday, oh Lord, diyan ka muna sa church. Huwag ka aalis dyan, babalikan kita next Sunday. No? That's what's putting God first. Putting God first kasi Sunday ang first day of the week, no? So, putting God first. So, the rest of the days, wala na. Kaya rin po importante na put God at the center ng buhay natin. Kasi pag si Jesus ang sentro ng ating buhay, walang nauuna, walang nahuhuli sa ating buhay, lahat dumadaan sa Kanya. No? Trabaho mo, dadaan sa Kanya. Siya yung sentro. Bakit ka nagtatrabaho? For the Lord. Bakit ka naglilingkod sa simbahan? For the Lord. Bakit mo inaalagaan ng pamilya mo? For the Lord. Bakit mo gustong kumita ng malaki? For the Lord. No, lahat po when we put God at the center, no, hindi tayo magkakaproblema about spending time with God. Kasi lahat ng oras natin, lahat ng parte ng buhay natin ay nakatuon sa Kanya. No? Panghuli po, kung paano tayo mababawasan ang ating pagod at kahit tayo pagod, tayo ay magpapatuloy. No? Keep your eyes on the prize. So sabi po dito in Philippians chapter 3 verse 13 to 14, Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize and the upward call of God in Christ Jesus. So again, babalik po tayo sa pagtakbo dahil perseverance at pagod ang ating pinag-uusapan. So, marathon, no? Races ang pinaka madaling picture, no? Para natin mas lalong maintindihan ang perseverance. So, tumatakbo dahil gustong makakuha ng medal, no? Kahit fun run man yan, no? Pag na-complete mo yung fun run, meron ka pa ring medal, meron ka pa ring t-shirt, meron ka pa ring makukuha na something na magme-make proud sa'yo, no? It will make you proud. Uy, natapos ko yung 5 kilometers, natapos ko yung 10 kilometers, 21 kilometers. No? Kahit anumang memorabilia yan. No? So, kapag yung tumatakbo siya dahil meron siyang goal, gusto niyang manalo, gusto niyang mauna, gusto niyang makuha yung medal, matatapos niya yung race, makakarating siya sa dulo. Pero kung yung tumatakbo, wala siyang goal, ay, takbo lang ako, sama lang ako sa kanila, wala siyang patutunguhan.
Kasi wala siyang tinitingnan, hindi siya nakafocus sa isang bagay, madali siya madistract. Bawa tumatakbo siya, uy, may kumakain na doon. Parang nagutom na ako, hindi na ako tutuloy. Kumain na siya. Uy, nagpapahinga na sila doon, nagre-relax na sila doon. Hindi na ako tutuloy. Pagod na ako eh. No? Ganun yung runner, excuse me, na walang focus, wala siyang goal. So ganun din po tayo bilang mga Kristiyano, kapag wala tayong goal, kapag wala yung mga mata natin sa prize natin, no, wala po tayong patutunguhan, wala tayong mararating sa ating buhay. No? Ano nga po ba yung prize natin? No, our prize is Jesus, no, according to our verse. Sa dinami-dami ng hirap ng buhay natin at ng problema natin, ang prize po natin sa pagpapatuloy sa ating buhay ay ang Panginoon. No, makasamang Panginoon, madama ang kanyang pagmamahal at maging masaya, no, maging maligaya sa piling ng ating Panginoon. So I remember the story of Peter walking on water. Sabi doon, sabi ni Jesus, "Oy Peter, nandito ako, naglalakad ako sa tubig, halika, sumama ka sa akin." So ang ginawa ni Peter, talaga ba Jesus? Kung ikaw talaga yan, no, samahan mo nga akong, invite mo ko, yung pala yung nauna, invite mo ko na lumakad sa tubig. So sabi ni Jesus, "O sige, sama ka sa akin, no? Lakad tayo sa tubig." So lumabas si Peter dun sa boat, sumama siya kay Jesus, sabi ni Jesus, sabi ni Peter, "O yan na, nakakalakad ka na sa tubig." Sabi ni Jesus kay Peter. Sabi ni Peter, "Oo nga, ang galing naman nito Lord, nakakalakad na ako sa tubig." Pero, nakakalakad si Peter dahil nakatingin siya kay Jesus. No, sabi ni, nakatingin siya kay Jesus na, "Uy, galing mo Lord, nakakalakad ako sa tubig." Pero once tumingin siya, dun sa kabila, meron kasing bagyo. So nakikita niya yung clouds, nakikita niya yung lightning, naririnig niya yung kulog, nakikita niya yung waves, malaki, no, parating na sa kanila. Nung tiningnan ni Peter yun, lumubog siya. No? Kahit hawak niya yung kamay ni Lord, lumubog pa rin siya. No? At muntik na siyang manunod kung hindi siya sinagip ng ating Panginoon. So ganun din po tayo. If we keep our eyes on Jesus, no, kung tititigan po natin si Jesus sa ating buhay, no, especially pag may problema tayo, no, pag tiningnan natin si Jesus, kahit anong problema yan, makakaya natin eh, no? Hindi natin iisipin, hindi natin poproblemahin yung problema. Problema na nga, pinoproblema pa natin, no? Hindi natin poproblemahin yung problema because we are focused on Jesus, no? Pero once tumingin na tayo sa problema, once na tumingin na tayo, grabe, ang hirap ng buhay. Ay grabe, ang liit lang ng sahod ko. Ay grabe, nakakapagod magtrabaho. Ay grabe, nakakapagod mag-aral, no? Mapanghihinaan po tayo ng loob, and in the end, tayo rin po yung magsasuffer. No? Malulunod tayo sa buhay natin, malulunod tayo sa ating mga problema. Kaya po napaka-importante, no, kahit gaano po kahirap ang buhay, sa isa lang po tayo nakatingin. No? Nakatingin lang po tayo diretso sa ating Panginoon. Ayan. Yan. In relation din po sa step 4, lalong-lalo na sa mga mayaf, katulad ng sinabi ko kanina, no, naiiba na yung priorities natin. So, marami sa mga mayaf, marami rin sa MYF, marami sa atin, no, ilahat na natin, iba yung price, no? Dahil mahirap, parang price ko si Jesus, parang ang hirap intindihin, ang hirap tanggapin na, ang hirap ng buhay pero price ko si Jesus. Parang ang hirap pa rin intindihin, no? Kung first time mo yun maririnig, no? Parang mas madali, ang hirap ng buhay pero price ko, pag nagtrabaho ako, marami akong pera. Yung price ko, makakakuha ko ng bagong kotse. Yung price ko, makakakuha ko ng magandang bahay. Yung price ko, makakakuha ko ng magandang girlfriend or gwapong boyfriend. Yung price ko, mabibili ko lahat ng gadget na gusto ko. Parang mas madali. No, sa hirap ng buhay natin, sa mga problema na kinakaharap natin, parang mas madaling isipin, no, na ganun yung price natin sa buhay natin. Pero again, lahat ng bagay na yan nagfe-fade. Lahat ng bagay na yan nawawala. Lahat ng bagay na yan nasisira. No?
So pag nasira na, ay nasira yung bahay ko, ay nasira yung kotse ko, ay nawala yung ipon ko, paano na kaya ako? Paano na kaya ako magpapatuloy pa sa buhay ko kung nawala na itong excuse me po. Nawala na itong mga bagay na ito, no? Pero kung si Jesus, ang price natin, no, he is unchanging. He is He is unchanging, no? Hindi siya nagbabago at hindi siya nawawala, no? Kahit anumang problema yung ating dinaranas, no? Pag si Jesus ang price natin, siya yung ultimate price, no? Siya yung pinakamakapagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. At sa aking pagtatapos, no? Just to recap, paano natin malalabanan ang pagod sa ating buhay? Paano natin malalabanan ang pagod sa paglilingkod sa ating Panginoon? So, number 1, commit to rest. Number 2, be with others, no? Especially with our fellow believers. And then, invest in Jesus, no? And number 4, eyes on the prize. So, to end po, by God's grace and faithfulness, no, I was able to achieve a lot, no, because of the Lord. No, everything is for the Lord and because of the Lord naman po. So there was a point in time at the end of year 2023, no, lahat naman po ata tayo nagre-reflect, wow, 2023 nakakapagod. Wow, parang pag year end, no, lagi tayo nagre-reflect, especially meron tayong covenant service. Wow, ang daming pagpapala ng Panginoon. Wow, na-survive ko yung isang taon dahil kasama ko ang Panginoon. No? There was a point in time, sabi ko, Lord, grabe yung 2023. Kung isasama mo yung simula pandemic, mas grabe pa yun, Lord. Pwedeng pahinga muna. Pwede po bang pahinga muna? Pwede po bang, meron din kumakalat na meme sa Facebook noong January. Sabi doon, Lord, baka pwede naman wag mo akong isama sa strongest soldiers mo. So sabi nga doon, strongest soldiers, yung laging binibigyan ng problema ni Lord dahil nga sila yung malalakas. So baka Lord, pwede naman wag mo akong ihanay sa strongest soldiers mo. Pero eto na, 2024, tulad nyo, no, marami po tayong blessings, marami po tayong tagumpay dahil sa ating Panginoon. Pero eto na, 2024 na, marami na ulit pagsubok, marami na ulit problema, no, sa ating buhay. No, personally, marahil sa inyo mas malaki yung problema, mas maliit, pero again, no, sa ating Panginoon pare-pareho lang yung problema, no? Dahil sa kanya lahat 'yan kaya niyang isolve, no? For me, just to share lang po very briefly, applying for and moving to a better job. So, I think for me, no, it's time for me to go look, no, for a better paying job. I want to earn more because I want to give more, no? And then, again, if you all know, ang pinakamalaking plot twist ng aking 2023 is when we got engaged, no, last December. So, ang pagsubok naman po, ngayong panahon na ito ay preparing na, no, preparing for the wedding. Then, of course, tulad nyo, constant financial struggles in this economy. So, mas magiging 20 pesos na po ang pansit canton kaysa sa ating bigas. No? So, yun, no? Pare-pareho tayo nagkakaroon ng financial struggles. No? And tulad nyo rin po, meron din po tayong lahat personal mental health concerns. So, na-anxious po tayo, nalulungkot po tayo sa kinalulugaran natin ngayon. No? And it's perfectly normal naman po na malungkot, no, dahil sa mga problema natin sa buhay. Pero let us not, no, katulad nga po ng nasabi ko before, wag tayo mag-swimming sa kalungkutan. Siguro lumublob lang saglit dahil tayo ay nalungkot, pero tayo din ay aahon dahil kasama natin ang ating Panginoon. So to end, for the 15th time ko na po atang sinabi, sabi dito, kung ang sa tingin mo, ang problema ay hindi nauubos, tandaang palaging mas nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos. So sabi nga po ng kanta,
love will keep us alive. Hindi ko na po kakantahin. No? Love will keep us alive. Pero for us Christians, no, mas importante, God's love will keep us alive. So, alam natin, paulit-ulit ang problema. Parang hindi natatapos. No? 2024, 2025, and so on and so forth. Patuloy lamang ang problema at pagsubok sa ating buhay. Pero ang pinaka-importante na dapat nating tandaan, no, mas hindi nauubos, mas nag-uumapaw ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya kahit gaano man kalaki yung problema na yan, kahit gaano man kalaki ang paghihirap na yan, kahit gaano man kalaki yung pagsubok na yan, lagi po nating tatandaan na mas malaki pa rin, mas malakas pa rin, at mas nagmamahal pa rin sa atin ang ating Panginoon. Sa Diyos lahat ng papuri, maraming salamat po. Makakarinig po tayo ng isang tanging bilang mula po sa St. Paul UMC Young Adult Fellowship.
Kaya mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay, ang ating blessing sa ating mga mayap. Dakila ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa pamagitan ng mensahe na aming narinig, nawa itong maging palatuntunan ng buhay ng bawat mga kaanib ng mga kabataang may gulang. Na kung dumarating man ang kapaguran, O Diyos, hindi sila susuko, sapagkat sila, Panginoon, ang iyong minold upang maging halimbawa at susunod na mga maglilingkod, lalong higit, Panginoon, sa magiging mga opisyales ng Iglesia ng San Pablo. Hayaan mo, Panginoon, na maramdaman nila ang kagalakan at kaligayahan ng maglingkod sa iyong ubasan. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, aming pong ipinagkakaloob ang biyaya at pagpapala at higit sa lahat, ang pagtatalaga sa kanilang mga buhay. Panginoon Diyos, sa kanilang pagsusumikap sa buhay, sa kanilang mga trabaho na iyong ipinagkaloob, tunay nga, O Diyos, na nasa kanila ang kalakasan, nasa kanila, Panginoon, ang tamang gulang upang itaguyod ang mabuting gawain ng Iglesia, ang misyon mo, Panginoon, upang may pagpatuloy, O Diyos, ang gawain ng San Pablo na siyang nakaatang sa kanilang mga balikat. Panginoon, masdan mo po ang mga kabataang may gulang na ito, na sila, O Diyos, ang iyong gagamitin sa pagpapatupad ng misyon, ng pagpapalaganap ng iyong mabuting salita, saan man dako, saan man lugar, hindi lamang sa St. Paul United Methodist Church, kundi sa lahat ng sulok ng daigdig. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mensahe ng buhay na aming napakinggan sa pamagitan ng iyong anak na si Aaron. O Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Tanggapin ninyo, mga kabataang may gulang, ang biyaya mula kay Kristo. Amen at amen. Palakpakan po natin sila. Anyaya po sa paghahandog, ang tao mapagbigay ay layong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.
Salamat sa isang Diyos na hindi napapagod upang kapatuloy kaming pagpalain, pagkalooban ng kalakasan, ng buhay, ng kabuhayan. At yung kami mang Panginoon ay nagkakaloob dahil hindi ka napapagod sa amin upang ibalik ang pagpapala. Pagpalain mo sila, Panginoon, na patuloy na nagtatapat sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Sa pagtatapos ng aming pananambahan, sa panahon ng aming pagpapasalamat, O Diyos, isa pong mensahe ng buhay ang aming narinig, na nagbibigay at nagdudulot ng inspirasyon sa amin, na kung dumarating ang kapaguran ng aming buhay, O Diyos, pinagkalooban mo po kami ng isang araw upang mamahinga. At ikaw, O Diyos, ang aming lalapitan at wala ng iba. Panginoon, tinuruan mo rin kami na ang mga kasama namin sa loob ng simbahan, tuwing nananambahan kami, sila, O Diyos, ang tunay na kaibigan upang maging kalasag at kasama rin namin sa takbuhin patungo sa iyo. Tunay nga, O Diyos, na maraming mga handog at biyaya na aming natatanggap. Subalit ang lahat ng iyon ay material lamang. Ang pinakamabuting lahat, O Diyos, ay yung gantimpala na nagmumula sa iyo. Panginoon, masdan mo po ang bawat mga anak mong naririto. Ang paglapit, ang pagtayo nila sa kanilang mga kinauupuan, may kani-kanila silang mga pinagpapasalamat, O Diyos. Dinggin mo ang kanilang mga kahinaingan, ang kanilang mga panalangin, O Diyos, naway ipagkaloob mo ang mga kasagutan.
na hindi kami ang masusunod, kundi, O Diyos, Ikaw ang magpapabatid nito at Ikaw ang magkakaloob ng tamang kasagutan ng aming mga hinaing. Dakila ka sa aming mga buhay. Sapagkat, O Diyos, kung dumaranas man kami ng pagsubok, ng pag-aalinlangan, ng pagkakasakit, kawalan ng trabaho, problema sa trabaho, sa mga negosyo, nariyan ka palagi, O Diyos, inuunat mong iyong mga kamay. At lagi mong sinasabi, anak, huwag kang mag-alala, nasa tabi mo ako. Ang mga pangakong yon, O Diyos, ang lagi naming kalakasan. Ang mga pangakong yon, O Diyos, ang nasa isip at puso namin na kailanman hindi ka magbabago. Minsan, Panginoon, patawarin mo kami sapagkat kami ang nagkukulang. Kami, O Diyos, ang nawawalan ng pag-asa. Kami, O Diyos, ang nawawalan ng tiyaga at madaling mapagod. Makapangyarihan na aming Panginoon, tinatalaga po namin ang aming mga buhay sa iyo. At anuman, O Diyos, ang aming mga kahinaan, palalakasin mo kami. At anuman, O Diyos, ang pananampalatayang meron kami, Ikaw ang nagkaloob, pagyayamanin namin ito dahil sa iyong tulong. Salamat sa pagtatapos ng aming pananambahan sa umagang ito. At nawa, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, makamtan at maramdaman ang pagtanggap ng iyong kapangyarihang banal na Espiritu. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Mga kapatid kay Kristo, dito po nagtatapos ang ating pananambahan. Sa ating paglabas, taglayin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at humayo kayo na kasama ang ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang wagas at di magmamaliw na pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang nagdulot ng kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Sumayin niyo nawa ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang ating tagapagligtas, ang patnubay at ang kapayapaang kaloob ng banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.